Matapos makaraos sa matinding pagbaha, problema naman ngayon ng maraming residente sa Marikina ang makapal na putik. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, sa mga oras na ito, nasa 14 meters ang antas ng tubig dito sa Marikina River. Wala nang baha na dulot ng nagdaang bagyo pero makapal na putik naman ang kinakaharap ng mga residente rito. Halos di na makita ang I Love Marikina signage noong manalasa ang hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina nitong nakaraang mga araw. Wala na ang bagyo at nakaraos na sa matinding pagbaha ang mga residente. Pero problema naman daw nila ngayon ang makapal na putik. Pero wisyo at delikado ito para sa mga residente. Pero tiis-tiis daw muna para makabiyahe at marating ang kanilang pupuntahan. Gaya ni Salvador na nakabisikleta papasok sa trabaho. Sobrang hirap talaga ma'am kasi munti ka na masimplang dun eh. Kasi dire-diretso pa, mabilis po yung ano ko pababa. Hindi pa kalain ganito yung baba eh. Ulat nga po ako eh. Oo. Na ganito yung daan, wala kasing harang dito sa kanto eh. Paano yan? Putik na yung ano mo? Pagkatsagaan na lang po. Ganyan din ang sinapit ni Charles na sakay ng motorsiklo. Galing po kami sa Ampid, San Mateo. Pupunta po dyan sa bayan ng Marikina para bumili ng pagkain. Putik na kami maano dun eh. Masayang lang dun eh kasi hindi namin alam na makapal pa pala yung putik dito. So, ayun, lilinisin lang. May ilan naman na napilitan na lang magpaa sa pagsuong sa makapal na putik. Libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa Marikina. Sa H. Bautista Elementary School, mahigit 3,000 individual o mahigit 600 pamilya ang nananatili sa mga classroom at capsule tents. Ang bahay namin isang palapag lang. Pinasok talaga ng tubig. Sus, malalim. Tapos mga putik. Wala po kami na isalbang mga gamit. Lahat po lubog. Lahat po inaanod po. Kahit damit, wala po, ma'am. Sa ngayon po, hindi pa po kami naglilinis. Hindi pa po kami umuwi. Wala po kuryente. Hindi po kami makapaglinis ng bahay. Pasado alas 4 ng madaling araw dito sa Patola Street, Barangay Tumana, nananatiling madilim at walang kuryente. Ayon sa otoridad, ito yung nag-iisang barangay na sinisikap pa nilang ibalik yung kuryente matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Minamadali na raw ang pagsasaayos ng mga poste ng kuryente na naapektuhan ng bagyo. Susan, bukod sa bisikleta at motorsiklo, nung nagsimulang lumiwanag, mangilang-ilang mga sasakyan, kabilang ang papasaherong jeepney at ilang small trucks, yung nakita na nating dumaan dito sa napakaputik na kalsada ng Marikina River Park. Kaninang pasado alas 6 naman ng umaga, nagsimula ulit na umulan ng malakas, pero tumatagal lang ito ng ilang minuto. Ang problema lang, pabalik-balik pa ito. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.